news mga kaabante dahil ang inyong #1 tabloid, di lang radyo, TV pa. Mapapanood ang Abante sa Sky Cable Channel 85, Converge, TCL Smart TV, Blast TV, Samsung TV Plus at mapapakinggan rin kami sa DWAR 1494 Abante Radio. Dahil dito ang best, Abante ang best. Balita, entertainment, sports, tulong. Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay para sa mga host at guest lamang at hindi sumasalamin sa opinyon at pananaw ng himpilan. Sa panahon ng kaliwat kanang issue, sa gitna ng ingay ng politika, kailangang may boses na tapat, matapang at walang kinikilingan. Kami ang inyong sandigan sa pagbabalita, pagbubunyag at pagtutok sa mga usaping pambayan. Inbox! Kasama si Eli Saludar. Mga tanong, sasagutin. Mga isyu, tatalakayin. Lahat ng yan, diretsahang ihahatid. Inbox! Dito lang sa Abante. Oy, good morning. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito na po ang inbox at siyempre ngayon po ay araw ng Thursday, Webes, January 15, 2026. At siyempre tayo po ay napapakinggan at napapanood dito po sa DWAR 1494 Abante Tele Tabloid. At pwede nyo rin kayong panoorin sa Sky Cable Channel 85, Converge sa Blast TV, Samsung TV Plus at ilang mga balita sa K5 News FM. Tumutok din sa ating social media platforms tulad po ng Facebook, YouTube at TikTok. Mga kabante, ako po si Eli Saludar. Hanggang alas 12 po tayo ng tanghali at siyempre tayo po itatalakay sa mga mainit na issue at yung ating mga interview sa mga taong nasa likod ng mga mainit na balita, yung mga reports din ng ating mga Abante reporters at hindi po yung ating public service para maya-maya malaman din natin ang pinakahuling report sa halaga ng panahon mula po sa Pag-asa Weather Forecasting Center at din po sa sitwasyon ng daloy ng trapiko sa mga pangunahing lansangan dito po sa Metro Manila. Sa ating mga headlines, ito ho, Malacanang tututukan ang pagpapatuloy ng Senado sa flood control probe. Ayon, so nakamonitor daw Malacanang. At ito ho, kanselasyon sa kontrata ng solar power company ni Congressman Leviste, walang kinalaman sa Cabral Files. Headlines. DOE, handang ilaban sa korte ang ipapataw na penalty sa kumpanya ni Leviste. Headlines. Palita ng piso sa, nako ito, grabe ho to, all-time low. Nako, sumadsad ho. Talagang ito yung pinakamababa na palitan ng piso kontra dolyar. So humina po, no, yung ating pera. Mamaya subukan po natin na meron po tayong ma-interview mula po sa ating mga ekonomista at para sila po ang pwede mag-interpret ho kung ano ang posibleng epekto nito sa ating ekonomiya, yung patuloy na paghina ng piso kontra dolyar at syempre gayon din po yung ating ekonomiya. Ano ba nangyayari? Dahil sa nakarang taon ay sinasabi na talagang humina ang ating ekonomiya dahil sa naapektuhan po, no, yung kumpiyansa ng mga negosyante, lokal man o mga dayuhan dahil dito po sa napakatindi ho, yung anomalya, malawak, grabe ho na corruption dito po sa ating gobyerno at pinag-ugatan dyan ay ito hong may kinalaman sa flood control projects. So yun po, aabangan ho natin. At ano ba ito, magpapatuloy ba yung ganitong sitwasyon? Dahil sa ngayon ay wala pa hong malaking tao. Ika nga, malaking isda na nakukulong dito po sa flood control project na ito. Tanging si ano lang, no? Si Sara Diskaya ang nakulong. Kontraktor ho ito. Pero sa panig ho ng mga politiko at mga matataas na opisyal ng gobyerno, wala pa rin ho. Mga kababayan, at talagang, di ba, bagamat ngayon, wanted na po ito hong si dating Congressman Zaldico. Pero bukod ho dyan, yung ibang personalidad, wala ho Nanatili po sila na sila po ay, di ba, itong si Zaldico, nasa Europa di umano. Ang report nga ay nasa Portugal. So, abangan natin. Samantala,
Ang Malacanang ay magbabantay daw, no? At siyempre, imomonitor nilang mabuti ito hong kung ano yung mga bagong lulutang at matutuklasan ng Senado sa pagpapatuloy ng investigasyon. Yun ho, mga kababayan. At alam nyo, isa po sa binanggit na po kahapon ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na ito hong sinasabing posible, no? Gusto nilang i-verify at linawin kung pwedeng ma-establish yung direktang ugnayan o direct connection sa pagitan ni dating Speaker Martin Romualdez at gayon din po ng mga Diskayas. Ayon, kasi lumilitaw ho, mga kababayan, na meron pong nakuwang impormasyon si Senator Lacson na kung saan ay parang nagsilbing front. Ito pong si Diskaya para bumili ng property diyan po sa Makati City. Pero ang tunay talagang may-ari ay itong si Romualdez. So, ginawang front, mga kababayan. So, yun po. At kung ganon, kung halimbawa, ikaw si Speaker, ginawa mo mga front, ginamit mo si Diskaya, ibig sabihin, malalim po ang inyong ugnayan. Kasi hindi mo pagtitiwalaan yan eh. Kasi halimbawa, ako ginawang front ni Martin Romualdez na bili ng loop, yung house and lot na yan sa Makati. Kung di naman kami talagang magkadikit, aangkinin ko na yan, akin yan eh. Di ba? Pero kung talagang kayo po magkadikit, tsaka hindi mo pagtitiwalaan, parang ganun ho, mga kababayan. So, dito ho, gustong i-establish. Dahil kapag na-establish ho, yung direct connection sa pagitan po ng mga Diskaya at Romualdez, yun na, 1+1 lang ho yan. Tapos idudugtong mo na yung mga nangyaring di umani-maning obra dito po sa flood control projects na ito, mga kababayan. So, yun po. At para magkaalaman, bagamat hindi naman po pwedeng obligahin ng Senado, ito pong si Congressman, dating Speaker Martin Romualdez na dumalo diyan po sa pagdinig sa Senado, pero iniimbitahan ho siya. At pwede niya sigurong direktang linawin kung ano yung sinasabing kaugnayan niya rito. Kasi mukhang baka sisipot po yung dating may-ari ng biniling property dyan po sa Makati City na ginawang front. Ito pong si Diskaya. Yun ho, yung contractor. So malaman ho natin at pinakamainam ho dyan para magkalabasan na ho ng kanilang mga kung ano man yung kanilang alam at koneksyon sa bawat isa. Okay, samantala, report muna tayo. Oras na natin, 10:42 na po ng umaga. Ito hong si Henry Alcantara muling nagtungo sa Department of Justice. Umaabante sa balita, si Abante reporter Isaiah Mirafuentes. Abante Radyo Live Report. Good morning, Ellie. Mag-alas 10 kaninang umaga nang dumating dito sa Department of Justice si dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Ito ay kaugnay pa rin sa gumugulong na investigasyon sa maanumalyang flood control project. Dahil nakakontempt sa Senado, bitbit siya ng mga tauhan mula sa Senate Detention Facility. Wala pang direktang detalye kung bakit nandito sa DOJ si Alcantara. Noong Martes nang huling magtungo si Alcantara dito sa DOJ kung saan hindi niya itinangki pero umiling siya sa tanong kaugnay sa issue ng recantation. Inaasahan namang haharap sa media mamayang tanghali si DOJ Secretary Frederick Vida. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Department of Justice. Ako si Isaiah Mirafuentes. Abante! Okay, maraming salamat kay Isaiah Mirafuentes sa kanyang report. So, nandun po sa Department of Justice, ito pong dating DPWH engineer na si Henry Alcantara. So, yun po. At siguro magbibigay po siya ng linaw. At dahil sa may mga report na nauna na may lumabas ho kasi na sinasabing counter affidavit ni Alcantara. At kung yun po ay inyong babasahin, yung kanyang mga sinasabi doon, parang lumilitaw na bumaliktad po siya o nag-recant po siya. At binawi niya yung mga nakaraang naunang testimonya. So ganun no. Pero maganda at least makakaroon po ng paglilinaw dyan at nandun po siya ngayon sa Department of Justice at para malinawan ang nasabing issue. So sabi nga ho ni Senator Ping Lacson kahapon ay wala talo rin ho si
si Alcantara kung sakaling babaliktad siya. Kasi ano na siya, nagsoli na siya ng pere. Mahigit 100 milyong pisong cash. Restitution. Ibig sabihin inamin mo na nagnakaw ka. Kaya ka nagsoli. Yun wala ka nang kawala dyan. Ang kaso mo dyan perjury. Kulong ka rin ng 6 years hanggang 12 years. Kung sakasakali, maximum, di wala rin. Ano pang, di ba? So, abangan natin at siyempre, ngayon naman mas maganda sa kanya mismo manggaling kung siya ba'y bumabaliktad o hindi. Dito po sa mga naunang testimonya niya na may kaugnayan sa flood control anomaly dito po sa ating gobyerno. Samantala, report pa rin ho tayo. Ito ho, air at seaports, binabantayan ng PNP para hindi makalabas ng bansa. Ito pong si Atong Anga. Umaabante sa balita, si Abante reporter Edwin Balasa. Abante Radyo Live Report. Eli, ipinag-utos nga ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang maigting na koordinasyon sa immigration authorities para pigilin ang posibleng paglabas sa bansa ni Charlie Atong Ang kaugnay ng kaso ng mga nawawalang sabungero. Ayon kay Nartates, ipinatutupad ng PNP ang mas mahigpit na pagbabantay o heightened monitoring sa mga airport at port of exit bilang bahagi ng patuloy na manhunt. Inilunsad ang mga dedicated tracker teams at intelligence unit para matiyak na hindi makakalabas ng bansa ang negosyante. Sa 18 sinampahan ng kaso na may kaugnayan sa missing sabungero, 17 sa mga ito ang nasilbihan na ng warrant of arrest kabilang ang 10 pulis, gayon din ang mga sibilyan na dating security at empleyado ni Ang sa kanyang mga sabungan. Matatandang naglabas ang Regional Trial Court ng Santa Cruz, Laguna ng warrant of arrest laban kay Ang at ilan pang sangkot kaugnay ng pagkawala ng ilang sabungero. Si Ang ay nahaharap sa 15 bilang ng kidnapping at serious illegal detention at 4 na bilang ng kidnapping with homicide kung saan ang PNP-CIDG ang nangunguna sa pagsisilbi ng mga warrant of arrest. Ako, si Edwin Balasa, Abante. Okay, maraming salamat kay Edwin Balasa at so yun ho, nagpapatuloy itong manhunt o pagtugis ng mga otoridad dito po sa negosyanteng si Charlie Atong Ang. Bagamat kagabi ay nanonood ho ako sa agenda, yung newscast po sa aming kapatid na impilan, Billionaire News Channel, ay na-interview ho ni Pinky Web itong si Attorney Gabriel Villarreal. So parang lumilitaw ho roon, parang kinukonsinti ho ni Attorney Villarreal, yung sa aking pagkakaintindi, yung pagtatago at wag mo nang sumoko itong si Atong Ang. Kasi ang tanong kung pasusukuin mo ba o hindi itong si Atong Ang. Pero parang ang sagot niya kasi parang nalabag daw po yung karapatan ni Atong Ang. Dapat abogado ka di ba? Ikaw ay otoridad ng batas o korte. Dapat ay pasukuin mo ang iyong ang iyong kliyente at 'di ba, wag magtago. Yun lang ang aking yun lang yung aking basa sa interview kagabi sa agenda na parang kinukonsinti niya at okay lang, mas gusto niya magtago muna. Ito pong si Atong Ang at wag sumuko sa mga otoridad. May warrant 'di ba? Di sa korte na siya magpaliwanag. Ano bang klaseng abogado ho ito, mga kababayan? Ako yun lang yung basa ko Kasi tapos sinasabi niya na nagkita pa raw sila nung isang araw kasi kahapon ng interview, sabi niya kahapon. So nung isang araw ngayon, ito hong si Atong Ang at nagpapirma ng mga dokumento. Parang ano ba yung dating kay Alice Goo, ganun nagkita raw sila ng abogado kung ano man. Tapos yung pala nasa abroad na. Abangan ho natin, mga kababayan, at siguro dapat managuto rito yung abogadong ito. Parang kanyang kinukonsente yung Attorney Gabriel Villarreal at kine-question niya yung masyado raw premature at legally questionable ito hong paglalabas ng warrant laban po sa kanyang kliyente na si Atong Ang. Di questionin mo sa Supreme Court kung mali yung lower court o sa Court of Appeals. Ganun ho. Diba? Abogado ka mga kababayan. Yun lang po yung basa ko sa interview ko kagabi. Parang kinukonsente niya at parang kasi tinatanong kung ano ipapayo mo sa sa iyong abogado sa iyong kliyente na dapat nang sumuko. Parang hindi niya direktang sinagot. Tapos ang basta kasi nalabag daw yung kanyang karapatan. So karapatan niya na wag mo na sumuko, parang gano'n. Hindi po, labag na po ito sa batas.
Kasi may warrant eh. Sumuko ka at kung sa tingin mo ay meron pong mali, hindi na rapat na ginawa ang korte, marami pa hong pwedeng paraan na questionan, di ba? Sa Court of Appeals, sa Supreme Court. At alam niyo naman yung mga justices natin sa Court of Appeals at maging sa Supreme Court, pag nakita nila na yung judge ay lumagpas sa kanilang kapangyarihan, dinidisiplina nila yan, di po ba? Okay, samantala, report muna tayo. Ito Project Monitoring Committee ng Bicol in-inspeksyon ang dalawang highway bago ang road trip ni DPWH Secretary Dizon bukas. Umaabante sa balita si Abante reporter Rosas Ularte. Abante Radyo Live Report. Tama ka, Ellie. Puspusang nagsagawa nga ng inspection ang Regional Project Monitoring Committee o RPMC ng Bicol Region kasama ang ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways Region 5 bago ang road trip bukas ni Secretary Vince Dizon ng DPWH. Sa ibinahaging larawan o mga larawan ng pagbisita ng RPMC January 7 at 8, 2026. Sinasabing ininspekto ng komite ang actual road condition at upang makapagbigay sila ng rekomendasyon sa kalihim para maponduhan ang ilang priority sections ng Andaya at Maharlika Highways. Ang Rolando A. Andaya Highway ay major national road mula Santa Elena hanggang Sipocot sa Camarines Sur, habang ang Maharlika Highway ang nagdudugtong sa Metro Manila papuntang Southern Luzon hanggang makarating ng Visayas via Samar at Leyte hanggang Mindanao padaan sa Surigao del Norte at Surigao del Sur. Abot 398 kilometers ang haba ng Maharlika Highway sa Bicol Region at tinatawid nito ang mga lalawigan ng Camarines Norte, Camarines Sur, Albay at Sorsogon. Kinumpima rin ng komite ang rehabilitation works na ginagawa sa Maharlika Highway katulad ng road widening, concreting at pavement improvement works, maging ilang critical sections na kulang sa detour routes. Kitaan niya ito sa Bequito Viejo sa Tarasipocot, Camarines Sur at Barangay Morera sa Ginubatan, Albay na matinding trapiko. May mga potholes anyang tinatapakan ng mga commuter. Rosas Olarte, Abante. Okay, maraming salamat kay Rosas Olarte. Samantala, ilang biyahe sa PITX kanselado dahil sa bagyong Ada. Umaabante sa balita si Abante reporter Ryan Riloban. Abante Radyo Live Report. Eli, pansamantalang sinuspinde ang ilang biyahe sa Parañaque Integrated Terminal Exchange or PITX dahil sa epekto ng bagyong Ada ngayong araw ng Huwebes, January 15, 2026. Sa tala ng PITX, tigil biyahe ang bus company na Gold Trans na patungong Bayan ng Oras sa Samar Leyte na alas 8 ng umaga ang schedule. Wala rin biyahe ang bus company na Silver Star na ang rutang Tacloban Leyte na 10 a.m. at 11 a.m. ng umaga ang schedule. Ayon sa PITX, kinansila ang mga nasabing biyahe dahil tigil operasyon din ang sea travel ng mga ito dahil sa signal number dulot ng bagyong Ada. Wala namang naitalang stranded passenger sa mga oras na ito. Pinayuhan naman ng pamunuan ng PITX sa mga pasahero na makipag-ugnayan sa kanilang bus operators para sa rebooking at reschedule ng mga biyahe at manatiling nakaantabay sa mga opisyal na anunsyo ng terminal para sa mga susunod na update. Ako, si Ryan Reloban, Abante. Okay, maraming salamat kay Ryan Riloban. Samantala, may higit sa 1,000 pasahero stranded dahil sa bagyong Ada. Umaabante sa balita si Abante reporter Isaiah Mirafuentes. Abante Radyo Live Report. Eli, 16 na pantalan sa buong bansa ang apektado ng bagyong Ada. Aabot sa 1,788 na pasahero at mga crew ng barko ang hindi makabiyahe dahil sa inaasang sama ng panahon. Pinakamaraming stranded na pasahero sa mga pantalan sa Eastern Visayas na aabot sa halos 1,000. Mahigit 570 rolling cargos at 11 na cargo vessels naman ang kasalukuyang nakadaong sa mga pantalan. Dagdag pa rito ang mahigit sa 10 barko na nakakumpli dahil pa rin sa sama ng panahon. Ako si Isaiah Mirafuentes, Abante.
Okay, samantala, tuloy pa rin ho tayo sa mga report. Ito ho, yung mga biyahe naman sa pantalan ng Bohol at Samar, suspendido na rin. Umaabante sa balita, si Abante reporter Edwin Gadia. Abante Radyo Live Report. Banding Eli, hindi na pinahintulutan ang mga biyahe sa pantalan ng Eastern Bohol dahil sa Tropical Depression Ada. Temporaryong sinuspende ng Coast Guard Stations Eastern Bohol ang lahat na biyahe ng mga sasakyang pandagat, ganun din ang mga watercraft sa loob ng kanilang area of responsibility. Ang suspensyon ay ibinase sa mga Tropical Cyclone Bulletin ng DOST Pag-asa at sa nararanasan ng malalaking pag-alon sa mga laot ng naturang lalawigan, bagamat hindi iniulat na hindi iniulat ang patungkol naman sa ipinatutupad na pansamantalang patakaran sa partikular sa Calbayog Port na daungan mula Luzon sa biyaheng Visayas. Samantala, Kabantingeli, kapapasok na balita, ito ay kaugnay sa pagsuspindi na rin ng lahat ng biyahe sa pantalan ng Masbate o malalawigan ng Masbate. Base na rin sa inilabas na Sea Travel Advisory ngayong alas 10 ng umaga mula headquarters ng Philippine Coast Guard sa Masbate City. Kahit pa man Surigao del Sur ang tumbok ng bagyo, ay itinuring na precaution ang nabanggit na travel advisory upang maiwasan ang anumang sakuna sa paglalayag ayon sa Philippine Coast Guard Masbate. Ako po si Edwin Gadia, Abante. Okay, maraming salamat kay Edwin Gadia. At samantala, balikan lang ho natin itong report, yung issue ho kay Charlie Atong Ang. At ngayon, ang binabanggit ho, mga kababayan, kasi nabigo po, di ba, yung ating mga otoridad, PNP, pati NBI, sana puwersa ho sila dyan na tinutugis ito pong negosyanteng si Atong Ang. At sa ngayon, sabi po ng Bureau of Immigration, yun po sa kanilang spokesperson na si Dana Sandoval, base po sa kanilang tala, ay hindi po umaalis ng bansa ito pong si Atong Ang. Pero, hindi ho tayo nakakasiguro kasi, di ba, ganyan din ang sinabi ho nila kay Alice Goo. Di ba, hindi pa raw nakaalis ng bansa, yung pala, hindi nila malaman kung saan dumaan. Pwedeng ganun ho. Yung kumbaga sa kung yung legal at yung tamang yung sistema na pag-alis ng bansa, nadadaan sa immigration, wala. Wala pa raw ho, hindi po lumalabas. Pero alam naman natin mga kababayan, di ba? Pwedeng makalabas at alam niyo naman walang imposible sa mga makwarta, di ba? Yun ho. Pero pinakamainam mo talaga rito, ako na-dismay lang ako sa abogado ni Atong Ang na si Attorney Gabriel Villarreal kagabi sa interview ni Pinky Web na parang parang kinukonsinti niya na wag mo nang sumuko Parang gano'n yung aking paniniwala, perception, yung aking pagbasa sa kanyang mga pahayag. So, parang maliho ito, di ba? Sa isang abogado, di ba? Dapat dumaan kayo sa tamang proseso, di ba? Dapat lahat daanin sa legal na pamamaraan. So, abangan ho natin mga kaubayan at siyempre kapag alam niyo naman pag hindi ka sumuko, tumakas ka Parang admission, yung inaamin mo yung pagiging yung pagkakasala mo, 'di ba, sa isang kaso. 'Yun po ang mga implikasyon kapag ikaw ay tatakas. So, yun ho, abangan natin kung ano po mangyayari dito at syempre sa dami naman ho ng kanyang mga pera. Makakuha po siya ng mga magagaling na abogado. Yung tinatawag na abogado de campanilla. Alam niyo naman kapag ganyan mga magagaling na abogado dito po sa Pilipinas masasabi mo magagaling na abogado, depende sa law firm Kasi yung mga law firm mo may mga connect sa gobyerno. Meron connection sa legislatura, sa hudikatura, at siyempre sa ehekutibo. So lahat po ng sangay ng pamahalaan, meron pong silang connection, yun magagaling na law firm. Kasi dito ho namamaniobra po yung yung proseso po ng batas sa atin. Hindi, yan po ang realidad Kasi yan po nagiging perception sa lahat na pag, ganito, sino ba yan? Sino ba abogado niya? Ay, si ganito. Kaya naman pala kasi yung yung ibang mga nakapwesto, dati niyang estudyante,
o dati niyang tao, empleyado sa kanyang law firm, may mga ganun ng persepsyon eh. So talagang, di ba magugulat ka eh. Ang bibigat ho ng mga ebidensya sa kaso tapos makalipas po yung mga ilang taon, absuelto. So alam na, di ba? Okay, samantala, oras na ho natin, alas 11 na po ng umaga. Huwag kayong bibitiw ha. Magbabalik po ang inbox. Lindol, pagbaha. Mga sakunang di natin maiiwasan. Sa gitna ng takot at pangamba, Ano mang hardships pinagdaanan nila? may pag-asa pa rin. Cebu will rise again. Ako'y nagpapasalamat sa bigyan yung tulong, lalo na itong Oo, nakakayamot na ang korupsyon sa ating bansa. Pero wag po nating kalimutan, ang mga biktima ng kalamidad ay nangangailangan ng ating malasakit. Makakaasa kayong ang bawat tulong na inyong ibinabahagi ay aming maipararating sa mga tunay na nangangailangan. Tulong Abante, kaagapay ng bawat Pilipino. Daang-daang swimmer ang lumaho sa Alfred Nicodem Memorial Winter Swim sa lungsod ng Prague na kabisera ng Czech Republic. Ang tradisyon na sinimulan mahigit 7 dekada nang nakalipas ay dinarayo ng maraming turista at swimmer mula sa iba't ibang panig ng daigdig. Ang paglangoy sa nagyayelong ilog ay may 3 kategorya na 100, 300 at 750 meters ang distansya. Ang mga manlalangoy ay hindi lamang nanggagaling sa iba't ibang panig ng Czech Republic, kundi mula rin sa Australia, Belgium, Spain, Holland, Germany, Russia, USA, England at Slovakia. Ang paggunita kay Alfred Nicodem ay isang mahalagang kaganapan kung saan ang mga manlalangoy mula sa iba't ibang club, henerasyon at antas ng karanasan ay nagkakaisa. Okay, balik ko tayo dito po sa inbox at oras na natin ay alas 11:03 na po ng umaga. At samantala ay makakausap po natin, nasa linya natin ang Chief Economist ng RCBC. At maganda siguro kumonsulta ho tayo sa mga eksperto at ano po yung kanyang masasabi at para mabigyan din po natin ng paliwanag para po sa kaalaman ng ating mga listeners at viewers dito po sa paghina, patuloy na paghina ng ating piso. Dahil sa, siyempre ito po sabihin natin maaring makasama sa ekonomiya. Ito, all-time low raw po ito. Nasa linya na natin si Ginoong Michael Ricafort. Sir Michael, magandang umaga po sa inyo. Ay, magandang umaga po, Mr. Elliot. Sa inyong mga taga-subaybay. Happy New Year po and nice to be back. Apo. Sir Michael, ano ho inyong pananaw rito dahil sa ang sinasabi ng yung ating pera, yung piso, all-time low. Talagang sumadsad po. Ano pong implikasyon nito sa ating ekonomiya? Medyo unti-unti lang naman po siya, no? Kasi dahil may sinyalis din naman po yung ating local monetary authorities na mag-i-intervene naman sila kung kinakailangan. Ngayon po, doing at 59.46. Kapon po yung bagong record high po yon, no? Kahapon yung previous record high was 59.45. No? Nagsarap po kahapon sa 59.44. So bagya-bagya lang naman po. Yung medyo slowly grinding higher. Pero hindi naman dahil may intervention. That's a signal na may intervention po to smoothen any volatility. So kasi we're not importing country, kaya in-stabilize din po yan. Kasi dahil
tumataas yung presyo ng imports. Kung being a net importing country, yung trade deficit po natin more than 50 billion per year. Kung yung ganun po kalaki yung net imports natin, malakas po tayo mag-import kasi ini-import natin lahat ng langis, yung mga sasakyan at marami pa pong ibang produkto, raw materials, finished product, lalo na free trade na po ang environment natin for the past 15 years or so, 16 years, no? Kaya wala na pong yung mga import tariff with China, ASEAN, Japan, South Korea, Australia, New Zealand, India. Na po yun, reduce na if not zero. Kaya yung part of stabilizing inflation is also stabilizing the currency. Maganda naman po yung track record ng local monetary authorities natin kasi katunayan may 3 taon na nandiyan lang naman yan sa familiar level sa 59. Yung from September 2022 hanggang October 27, ni isang kusing nga hindi yan lumagpas po ng 59, no? Ngayon lang po medyo inalaw po na mag-akyat konti-konti gradually kasi yung previous record high po 59.38, no? So, ngayon, 59.46, 8 centavos lang. That was 8 days ago, noon January 7. And prior to that, yung dating record high was 59.26. That was October 28, no? October 29, 2025. That was like more than 2.5 years ago. So, bagya-bagya lang naman po. That was just like 20 centavos, no? 2.5 months ago. So 20 centavos. So pamilya ranges, gawa nga po na maganda po yung track record ng local monetary authorities natin kasi kasi stability of the exchange rate would support stability of inflation also kasi pinapasa yan. Kung nag-import tayo, umakit konti-konti yung halaga ng dollar, pati yung pag-cost ng importation. Kasi ang pinakamababa po niyan last year, mga around 56 levels, 55 to 56 levels, ito yung lowest, no? So, from the lowest, ay ngayon, nasa 59, numakyat po siya ng mga 3 to 4, around 3 to 4 pesos since then, no? Kaya, yun po, kaya, ano naman siya, kahit naman past more than 20 years, no? 2004 hanggang yung August of 2022, ang peak po niyan nasa around 56.50. So 18 long years, no? So may track record kasi marami pong reserves ang ating ang central bank, no? More than 110 billion dollars, that's equivalent to 7.4 months of imports. Kasi ang international standard po 3 to 4 months. So doble. Sobra. Yung reserves natin kasi yung dollars niya, ammunition niya yan no? So kung gusto niya mag-intervene, marami siyang bala, marami siyang dollars na pwedeng gamitin. Kasi yung mga dollar debt naman, yung mga foreign debt, matagal naman yung maturities pa niyan. Karamihan medium to long term. Kaya mga around 20 years or so, no? Yung iba longer than 20 years yung maturity. So hindi niya pagagamitin yung mga dolyar na yan, no? Kaya yun. Tapos kasi bakit po nagkaganyan yan? Kasi yung nag-trigger po niyang huli, yung sa Venezuela, alos magdadalawang linggo na po yan, January 3 po yan, 2 Saturdays ago. No? Kasi syempre, although nag-stabilize na yung sitwasyon sa Venezuela, yung pangalawa po kasi yung sa Iran. No? Kasi sa Iran is a major oil producer nation yung Iran kaya yung world oil price umakyat po to the highest in like 2 months lately, no? Matagal yan sa mga 57, no? Bago in-invade ng US yung Venezuela, $57 yan. Ngayon mga nasa $60, umakyat po ng $3, no? Kasi yung Iran kasi may merong kasi doon, may mga social unrest doon may mga protest rallies Kasi ito si Trump sabi niya nag-ano siya. Baka meron siyang mga pinaplano doon sa Iran din, no? Si Trump, no? Yung geopolitics ang tinatawag Tapos umakit din yung dollar kasi yung independence ng US Central Bank at risk, no? Ng perception ng market kasi yun kinakasuhan kasi ng Trump administration yung Fed Chair Powell. No? Although matatapos na yung term niya sa May 2026 o May this year. So kaya
yung dollar tuloy because of those geopolitical risks. Kasi yung gold nag-record high, no? Nagsimula yan sa Venezuela, tapos yung sa Iran, tapos kasi pag kami geopolitical risk po, may global uncertainties, parang puntahan mo until the dust settles, no? Kung hintayin muna na mag-settle down muna, for the meantime, ang nangyari, nag-hedge muna yung mga may requirements. Kasi we're a net importing country, nag-cover muna as a matter of prudence, no? Kasi takbuhan yung gold, yan, mga safe haven. Sa ibang bansa, like emerging markets, yan, yung dollar. No? Yung mga safe haven, pati yung safest assets, doon po nagpupuntahan, no? Until na maging stable at maging klaro yung sitwasyon, no? Parang ganun muna yung nangyari, nag-wait and see muna, naging defensive muna. Kasi ganun pag may geopolitical uncertainties, these are external factors, sometimes they're beyond our control. Kaya yun po yung at least yung medyo may semblance of stability na unti-unti nagsisettle na yung dust or uncertainty sa Venezuela kasi yung mas yun tinitingnan din syempre yung interplay nun with the other geopolitical risk factors sa Iran, no. Pero yun si Trump parang active siya doon sa mga events na yun kahit nga sa Middle East, di ba last year umawat din siya doon sa Iran and Israel, yung sa Hamas, umaawat siya. Tapos even sa Russia-Ukraine war, try niyang umawat din doon, no? So, ayun, yun lang po yung naging implikasyon kasi galing tayong Pasko, marami pong dollars, no, na kino-convert yung OFWs natin, no, for Christmas-related spending last month, no? Kasi ibang importer nag-aabang din doon, parang nagsisale ng dollar. Biglang January 3, katatawid lang ng New Year, tapos na yung Pasko, tapos na yung mga remittances, tapos na yung spending. So, yung conversions. Kaya tuloy, lumabas yung geopolitical risk na yan. Kaya tuloy yung mga ibang importer, yung mga may demand for dollars, nag-hedge po sila, nag-cover muna. No? Para until, kasi ganun ngayon naman at least may konting stability. Pero kasi ultimo sa bansang Japan din, yung dollar tumaas din doon. The highest in like 1.5 years. 159 levels. No? Kasi meron din silang doon Una yung nag-call ng possible snap election yung Prime Minister Takaichi, no, sa Japan. Tapos may chance din kasi yung lately kasi may past couple of days may tensions din between China and Japan, no, over yung statement ng Japan do sa Taiwan, no. Kaya ayun, tapos pro-stimulus, pro-growth din yung si Prime Minister Takaichi, meaning to say yung weaker yen is good for Japan being a net exporting country, no? Mas maganda po sa kanila yung mahina yung yen Kaya medyo umakit po yung dollar sa Asia dahil po doon. Kaya sa atin naman, medyo align naman, no, sa relative to the performance of the compared with the other Asian currencies na kahawig natin na net importing country rin, tsaka yung similar situation last year. Siyempre, yung kaya lang naman din umakyat yan, no? Bago nag-political noise, 55, 56 yan, okay na sana Kasi nagkakat na ng interest rate yung years. Dahil sa political noise, mga September yun nag-culminate from 56, naging 57, 58, hanggang late October, nag-59. Tapos, a little over 59. So, nandito tayo sa familiar levels, no? Kasi hinihintay naman ng lahat kung talagang seryosohin yung mga reforma, no? Kung indeed, yung hustisya, tapos yung reforma sa politika, no? Kasi good governance, yung catch-up spending, kasi to make up for the slower spending kasi nag-slow down po yung spending sa infrastructure nung third quarter. Yung GDP growth was the lowest in 4.5 years at 4%. So, yun po yung inaabangan ng lahat. Although yung stock market naman medyo maganda. The highest in like more than 5.5 months or since July 25. Burado po lahat ng binaba po noon. Mula nung SONA, di ba? SONA, doon po binanggit ng Pangulo yung doon niya in-expose yung flood control projects nag-rally na siya. 6,400 levels na yung PSEI. That's the highest in more than 5.5 months. No? Na-sustain naman po yun. Meaning to say, may nakikita na sila doon yung merkado. No? Kasi galing po yan 5,500. Halos 900 points na po yung inakyat mula po doon sa low. Nung November 14. Kasi November 14, ayan kasi yung di ba, yung kasagsagan niya na political noise November 17, nag-bottom na doon kasi nag-cabinet changes yung economic team. Tapos sabi din ni now Executive Secretary Recto,
yung catch-up spending to make up yung slowdown, yung catch-up spending, government spending para for infrastructure, para bumilis yung economic growth kasi major contributor in government spending eh. So they will do it in such a way that it is based on anti-corruption measures and reforms and other reform measures na yun ang priority that would further elevate the governance standards. Yun na po kasing pinakahinihintay. Hindi na lang po masyado nag-reflect dito muna sa peso. Gawa nga po na dahil nga po doon sa iba geopolitical risk, pero yung stock market medyo matatag na po, no? Pina-price in na po yung may nakikita na silang maganda doon na parang pina-price in na ng market na indeed kasi kahit yung Pangulo December 9 nagbanggit 4 na priority reform measures on good governance, di ba? Anti-political dynasty, yung reforming the party list system, yung doon sa creation of an independent people's council, and yung kadena, yung greater transparency and accountability sa government expenditure. Kasi kung siseryosohin po yun, yun na lang po titigan, pag sineryoso po yan, makakaganda yan sa investor sentiment din ng bansa natin. Pero dito sa atin, yung ating economic growth target, ibinaba sa 5 to 6%, dapat 6 to 7. So ibig sabihin talagang mahina, no? At para lumitaw na namimit yung target, ibinaba yung target. Opo. Kasi yung last year baka ano lang po, official estimate 4.8 to 5% eh. Although yung first 3 quarters last year, nasa 5% na po yan, yung average. So meaning to say, kung mataas ng 5% yung fourth quarter, a little over 5%. No? Marami pa naman po nag-call na, meron pa rin mga credit rating agencies na multilateral agencies like the World Bank. Ayun, tingin nila a little over 5% last year and mas mataas ng konti this year, no? A little over 5% din this year. No? Kaya may chance po na kasi kung indeed talagang yung catch-up spending hinge on good governance and reforms to further elevate the governance standards of the country, anti-corruption measures, babalik yung kumpiyansa po ng investors. Pero sa ngayon ay binabanggit ng ECOP at iba pang mga negosyante na nasa wait-and-see attitude pa rin, no? Yung mga investor. At dito kasi ngayon parang wala pa sila nakikita na magandang resulta sa investigasyon ng gobyerno dito po sa anomalya, yung sa corruption. Opo, at least may mga ibang nakulong na, may mga ibang na maliliit na isda pa lang eh. Opo. Maliliit na tao pa lang, Oo, kung talagang going forward, hinihintay po yan kung meron pa po na mas marami. Kasi justice delayed is justice denied. No? Ayun po yung talagang, lalo na malalaking amount yung involved. Kung yung talagang mga involved dyan, yung mga may mga malalaking taong maparusa, no? Kasi nakita na natin yan, no? Pag sineryoso yung good governance, no? Talagang gaganda yung financial markets, gaganda yung ekonomiya, yung confidence and yung kumpiyansa, sentiment ng investors mag-improve. Yun natin yung during the term of late former President Pinoy, no? Nangyari na po yan eh. May mga so it's a matter of it's also planting the foundation kung talaga mapasa yung kasi it would really reform the political system as well. Okay, so, Sir Michael. Kapos lang tayo sa oras panghuli. Tanong ko, ito hong napipintong impeachment laban mismo kay Pangulong Marcos Jr. at kay Vice President Sara Duterte, ano ang mga posibleng epekto nito sa ating ekonomiya? Well, kasi kung tingnan natin hindi pa kung kasi parang speculations 'yan, no. Tingnan natin kung pag-resume ng Congress kung totoo nga, no. Yung una, no, kung talagang spekulasyon 'yan. Tsaka sigurado na may magpa-file ng impeachment. Kung sakali ano yung magiging epekto nito? Well, kasi nakita naman natin yung yung stance ng biggest business groups, yung stance ng biggest religious groups, yung lahat ng influential na sektor sa lipunan. Nandun pa rin naman yung suporta doon sa Pangulo, di ba? In recent months, no? Maybe past 2 to 3 months, no? Ayun yung naging nila, ayun yung naging stance nila, no? Pero sa survey, puro negative ang Pangulo. Opo, pero yung stability kasi is very important, no? Yung in a democracy, no? Kung marespeto yung demokrasya. Kasi yung duly elected government, no? Kasi yung pagka magkaroon kasi ng dadagdag sa uncertainty yon pagka may mga pero sa ngayon kasi parang yun muna yung
yung status quo niya, no? Yung likely scenario na parang nandoon pa yung suporta. Kung medyo mag-iiba po yun, ayun, magkakaroon po ng uncertainty. No? Pero usually hindi kasi gusto ng merkado at yung investors yung uncertainty. Sa bagay, Gusto nila pero yung stability. Sir Michael, ito naman impeachment is a duly established constitutional process eh. Depende rin ito kung talagang ano yung gusto ng taong bayan, di ba? Kung yun, titignan yung proseso. Yung kasi yung number one, yung democratic processes. No? Yung masusunod yun. Tsaka, well, of course, stability kasi para, kumbaga may, yung mga polisiya, yung mga reforma, predictable. Ayun po kasi yung number one, yung predictability. Kasi when they do business here, yung predictability, yung stability is also one of the considerations. No? Okay. Kaya dapat talaga maayos po lahat ng mga proseso na yan kung sakasakali at yung expectations din yun na naman po yan eh. Kumbaga kasi yung predictable yung kasi syempre kaya nga yung investors pupunta dito para kumita. So ayun na number one. So dapat sigurado kung mas stable, mas certain yung kita nila mas sigurado rin po, no? Yung kaya number one po yun, yung uncertainty kasi kalaban yan, yung uncertainty kalaban sa kita yan eh. Tama. Yung ability to make money either sa financial markets or sa foreign direct investments, lalo yung mga polisiya din po at reforma. Okay. Sir Michael, salamat po sa inyong oras. Sa ulitin ho Ayo po. Maraming salamat din po, Mr. Elliot, sa inyong sagot sa baybay. Good morning. Okay, mga kababayan, yan po si Ginoong Michael Ricaport, ang Chief Economist ng RCBC at yun na pag-usapan natin dito yung issue pa rin sa pagbaba ng piso kontra dolyar, yung paghina ng ating piso, mga kababayan. At siyempre ako, bagamat hindi ako ekonomista, pero sa aking pagtataya, siyempre is dito sa paghina ng piso kontra dolyar, merong magbubunyi ho rito, ay yung lalo na yung mga OFWs, di ba? At yung may mga pinapadalan po sila ng dolyar dito po sa Pilipinas mula sa kanilang mga kamag-anak sa abroad, migrante man o OFW, okay po ito. Pero sa kabilang banda ho mga kababayan, kasi kapag gumihina po ang ating piso, marami ho tayo mga produkto na mga, di ba, ini-import po yung mga iba't ibang mga ingredients, ibang sangkap, no? At materyales. Siyempre, pag binili mo yan ng dolyar, mahina ang piso mo, tataas ang yung cost, yung halaga niyan. So, anong gagawin ho ng mga negosyante? So, maaaring tataas ho ang bilihin. So, ganun ho mangyayari. Katulad ho kapon, may binabanggit, di ba, si Senate Majority Leader Mig Zubiri, yung patungkol po sa asukal, baka magkaroon po ng krisis dahil sa supply. Kapag ganyan po nangyari, mag-i-import na naman ho tayo ng asukal. Siyempre, pag nag-import ka, mahina ang peso kontra dolyar, maaaring tumaas po ang presyo ng asukal. So, di natin alam, no? At iba pang napakarami mga produkto na may mga sangkap po na mga imported na materyales o sangkap o ingredients, di po ba? So, yun ho. Siguro dapat maibalansi ho ito, mga kababayan. So, yun lang ho. Samantala, oras na ho natin ay 11:23 na po ng umaga. Report muna tayo, Senator Lacson, tiwalang mapapauwi sa bansa si dating Congressman Zaldi Co. Umabante sa balita, si Abante reporter Dexter Ganibe. Abante Radyo Live Report. Eli, sure na ngayon si Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson na maiuuwi na dito sa Pilipinas si dating ako Bicol Party List Representative Zaldi Co. Sabi ni Lacson na nasa Portugal si Co kung saan walang extradition treaty ang Pilipinas. Ganun pa man, maaari anyang makipag-ugnayan ang gobyerno ng Pilipinas sa International Police Organization o Interpol. Maaari din anyang humingi ng tulong ang bansa sa UNCAC o itong United Nations Convention Against Corruption. Hindi pa naman anya huli ang lahat dahil marami anya ang paraan. Saka yung European Union, alam ko meron silang agreement na magtutulungan sila kung nasa isang bansa na walang extradition treaty ang naghihiling na bansa. Pwedeng dalhin doon sa bansa na kung saan may umiiral na extradition. Maraming paraan. Interpol, dahil kung nasa red notice list, pwedeng dumulog din doon para kung maaresto, may padala rito. Not necessarily through extradition.
Kamakailan lang ay sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na lahat ng paraan ay ginagawa na ng gobyerno para maiuwi sa bansa si Ko. Iminungkahi naman ni Lacson na magkaroon na ng preliminary talks ang gobyerno sa pamahalaan ng Portugal para sa pagproseso ng extradition treaty para sa isang long-term plan. Ako, si Dexter Ganibe, Abante. Okay, maraming salamat kay Dexter Caribe. Samantala, halos 5,000 deboto dumagsa sa Santo Niño Shrine Hills. Umaabante sa balita. Si Abante reporter Edith Isidro. Abante Radyo Live Report. Ili, halos nasa 5,000 deboto ang naitala na bumisita sa Shrine Hills, Matina, Davao City para lumahok sa isinasagawang misa bilang pagpupugay sa kapistahan ng Senior Santo Niño ngayong araw, Enero 15. Ayon sa ating Davao City Police Office, nagpapatuloy ang seguridad sa lugar kung saan nanatiling maayos at mapayapa ang sitwasyon. Patuloy din ang pagbabantay ng ating mga kapulisan para manatiling mapayapa ang ika-58 na kapistahan ng Holy Infant Jesus of Prague. Patuloy din na inisagawa ang misa na mismong ang Archbishop ng Davao, Most Reverend Romulo Valles ang nagsagawa nito. Mula Davao, Edith Isidro, Abante. Okay, maraming salamat kay Edith Isidro. Samantala, alamin natin ang pinakahuling lagay ng panahon mula po sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Weather Report. Nasa linya na po natin ang Pag-asa Weather Specialist, si Charmaine Varilla. Good morning, Charmaine. Yes, magandang umaga sir at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Narito ang ulat sa lagay ng panahon. Si Bagyong Adang ay patuloy pa rin pinapanatili ang kanyang lakas at kumikilos na nga to dito sa may karagatan sa may silangang bahagi ng Surigao del Norte. Huli nga na mataan si Tropical Depression Ada sa layong 420 kilometers silangan ng Surigao City, Surigao del Norte. May taglay na lakas ng hangin na maabot ng 55 kilometers per hour mula sa sentro at mga pagbugso ng maabot hanggang 70 kilometers per hour. Patuloy pa rin nga itong kumikilos pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Yung radius nga na malalakas na hangin nito ay maabot 400 kilometers mula sa sentro. At base nga sa nakikita nating scenario ay patuloy pa rin itong kikilos, pahilagang kanluran at maaari ngang magkaroon ng close approach dito sa may bahagi ng Eastern Eastern Visayas. Posible nga yan bukas ng gabi o Sabado ng madaling araw. Pagkatapos niyan, aasahan na patuloy itong kikilos pahilaga kung saan mas lalapit sa may silangang bahagi ng Catanduanes, Sabado naman ng gabi o Linggo ng madaling araw. Patuloy nga itong kikilos naman o kukurba na palayo sa Bicol Region, pa northeastward, magsisimula ng Linggo. Inaasahan din natin na maaari pa rin nga yung lumakas at tumabot ng tropical storm category ngayong araw. Nakataas pa rin nga sa ngayon ang wind signal number 1 sa may Sorsogon, southeastern portion ng Albay, maging sa Catanduanes, Northern Samar, Eastern Samar, eastern portion ng Biliran, eastern portion ng Leyte, at eastern portion ng Southern Leyte, kasama si Mindanao, ang Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Patuloy nga natin pinag-iingat yung ating mga kababayan sa peligrong dala ng mga malalakas na mga paghangin. At yung epekto naman ng northeast monsoon dito sa may gilid ni Bagyong Ada ay malalakas din ng mga hangin dito sa malaking bahagi ng Luzon, maging sa ibang bahagi o malaking bahagi ng Visayas, hanggang dito nga sa may silangang bahagi ng Mindanao. Kaya muli, hindi lamang nga yung areas under wind signal ang mag-ingat sa malalakas na hangin, pati nga din yung areas na na-mention natin. In terms of mga pag-ulan, mas babantayan natin ito dahil simula ngayong araw, asahan na nga natin yung malalakas na mga pag-ulan sa silangang bahagi ng Visayas at sa Caraga Region. Sa mga susunod pa na araw, mas dadami at mas lalakas yung mga pag-ulan na aasahan dito sa may malaking bahagi ng Bicol Region at Eastern Visayas, maaari ngayong umabot 100 to 200 millimeters. Kaya mag-ingat po yung ating mga kababayan sa peligrong dala ng mga pag-ulan gaya ng pagbaha at pagguho ng lupa.
Wala naman tayo nakataas na gale warning, ngunit dahil nga may mga nakataas na wind signal at inaasahan nga na yung pagtaas ng alon, maaaring umabot ng 4 meters dito sa may silangang bahagi ng ating bansa. Nabisuhan po natin yung lahat ng sasakyang pandagat na ipagpaliban po muna yung paglayag kung maaari dahil napakadelikado ng pagtaas ng mga pag-alon. At yan ang latest mula dito. Charmaine. Yes, sir. So, ano epekto naman yan? Ato dito sa Metro Manila, wala namang epekto yung ADA? Tama po kayo, sir. Wala pong epekto ito o direktang epekto sa Metro Manila. Inaasahan lang yung mga kaulapan na nararanasan po natin ngayong araw ay dala ng northeast monsoon. Ngunit agad-agad din naman po nagaganda ang panahon natin sa mga susunod na araw. Yung mga naranasan mula pa kagabi, no? Yung mahinang ulan lang naman, yung parang ambon na Yes wala po. ito. Northeast monsoon po yan, Northeast sir. monsoon Yung, yan. tama po. Okay, Charmaine, salamat ha, Charmaine. Okay po, maraming salamat. Okay, yan po si Charmaine Barila ng Pag-asa Weather Forecasting Center. So, diyan po sa Kabikulan, no? Ingat po kayo. At syempre, dito po sa Metro Manila, minsan maambon-ambon ho, mga kababayan. Ingat din po tayo, lalo na sa sakit. Yan po ang ating bantayan. At lagi po tayo magdala ng pananggalang sa ulan. Yung payong dahil sa napakahirap po magkasakit. At samantala, oras na natin, alas 11:30 na po ng umaga. At tuloy pa rin tayo sa ating mga balitaan at pagtalakay pa rin sa mga mainit na isyu. Mamaya ho, no? At alamin din yung sitwasyon ng daloy ng trapiko sa mga pangunahing lansangan dito po sa Metro Manila. Sandali lang ho, ha? Babalik kami. Oras natin, 11:31. Abante Bilyonaryo Group nangunguna sa Facebook engagement. Patunay ito na mas pinipili ng nakararami nating kaabante ang aming balita, impormasyon at entertainment online. Maraming salamat sa tiwala at suporta. Patuloy kaming maghahatid ng mga kwentong may kabuluhan at serbisyong totoo para sa bayan. Let's go, go, go again! Matapos mag-viral ang umano'y susuri kung nagagastos ng tama, iniulat din natin dito sa teletablo. Sa mga kaabante natin na nakatutok sa atin. Malalim po ang crisis politika. Abante at Bilyonaryo. Dito ang bawat like, share at comment patunay na kayo ang aming inspirasyon. Sa puso ng Aklan. Muling magigising ang pinakamatandang pista ng bayan sa pintig ng tambol. Sa indak ng pagkakapantay-pantay, dito nagsisimula ang saya. Ati-Atihan Festival, Enero 16 hanggang 19 sa Kalibo, Aklan. Isang pistang kulay ng kasaysayan, huni ng pananampalataya at saya ng sambayanang Pilipino. Ati-Atihan Festival 2026. Isa buhay ang saya, isayaw ang kultura. Isang pagbati mula sa Abante. Kasama mo. Okay, balik ko tayo dito po sa inbox at samantala, nasa linya natin ang MMDA Metro Base. Alamin natin sitwasyon ng trapiko sa mga pangunahing kalsada dito po sa Metro Manila. Traffic report. Nasa linya na natin si Laila Marcelo. Laila, good morning. Magandang umaga rin po sa inyo, Sir Eli, lalong-lalo na po sa mga tagapakinig ng Abante Radio. Narito pang lagay ng ating trapiko. Unahin ko po ang kahaba ng EDSA, ang southbound lane. Magkakaroon po ng bahagyang pagbagal sa daloy ng trapiko dito po sa may area ng Bansalangin. At after naman po niyang katamtaman hanggang sa may bahagya pong pagbagal, ang service road naman po ng Quezon Avenue. Makalampas naman po nito, slow moving naman ang usad ng mga sasakyan sa area po ng Cubao
tuloy-tuloy po yan hanggang makating naman ng Ortigas Flyover. After naman po ng Ortigas Flyover, magkakaroon po muli ng bahagyang pagbagal dito po sa may Highway 54 hanggang makating naman po sa may Service Road ng Shaw Boulevard at asahan po muli na babagal ang usad ng mga sasakyan Guadalupe towards naman po ng Buendia. After naman po niyan, light to moderate na lang pag punta naman po dito sa may area ng Pasay. Ang kabilang panig naman po ng EDSA ang northbound lane. Asahan pa rin ang katamtaman hanggang sa mabagal na daloy ng ating trapiko. FB Harrison towards naman po ng Top Rotonda at pagsapit naman po ng Magallanes towards naman po ng Kalayaan. Katamtaman hanggang sa may bahagya lang pong pagbagal ang usad ng mga sasakyan. Light to moderate pa naman pagdating naman po ng Pioneer towards naman po ng Julia Vargas at muli magkakaroon po ng build-up dito po sa may bahagi naman po ng Santolan hanggang makarating naman po sa may service road ng Cubao. Samantala magiging mabagal naman ang usad ng mga sasakyan dito po sa may Kaingin towards naman po dito sa may Balintawak at sa mga dadaan naman po sa kahabaan ng C5 ang southbound lane. Slow moving ng usad ng mga sasakyan. Mag-umpisa po yan dito po sa may area ng Magsaysay Avenue towards naman po yan ng Katipunan. At light to moderate naman, libis towards naman po ng Green Meadows at muli pong babagal ang usad ng mga sasakyan. Moderate to slow moving po Ortigas Flyover towards naman po ng Bagong Ilog. Ang kabilang panig naman po ng C5 ang northbound lane. Asahan pa rin na mabagal na usad ng mga sasakyan. Market towards naman po ng Lanuza at light to moderate pa naman libis towards naman po ng Bonnie Serrano. Katamtaman hanggang sa may pagbabagal po muli, Aurora Katipunan flyover towards naman po ng Miriam. At paalala po sa ating mga motorista, ang ating number coding ngayong araw ay nagtatapos sa number 7 and 8. Going naman ng ating window hour, nag-umpisa po yan alas 10 ng umaga hanggang bago mag alas 5 ng hapon, maliban lang po sa lungsod ng Makati. At para naman po sa iba pang katanungan at impormasyon, maaari nyo naman po kaming tawagan, i-dial nyo lamang po ang aming hotline 136. At yan po muna huling lagay ng ating trapiko. Ako po si Laila Marcelo mula pa rin sa MMDA Metro Base. Magandang umaga po. Okay, maraming salamat kay Laila Marcelo ng MMDA Metro Base. Samantala, dito ho tayo, nako, ito, kala ho, mamahaling sapatos. Sa isang retiradong PNP general, yung pala, hindi naman pala, fake daw pala. Ito, nagmistulang nawaw mali. Ito pong sinapol kong Vice Chairman na Rafael Vicente Calinisan sa ginawa nitong pagsasampa ng reklamo laban kay retired PNP Health Service Chief Brigadier General Jezebel Imelda Medina dahil umano sa pagsusuot ng mamahaling sapatos. Sa papeles na kumakalat dyan po sa Camp Crame at sa resibo din ng controversial na sapatos, lumalabas na hindi nagkakahalaga ng 70,000 pesos 599 ang presyo nito, kundi ay $33.96 lang o mahigit sa 2,000 pesos na nabili itong sapatos sa online. So lumilitaw na hindi po ito totoong mamahalin. Parang fake, tawag dito, mas magandang tawag ay imitation na sapatos. So mukhang nawaw mali. Hindi ba napag-aralang mabuti ito ni Napolcom Vice Chair Calinisan na dapat kasi ganyan si Medina ikinasuhan po yung retired kaya ano lang to, kakaretiro lang po ito at nakasuhan daw po ng less grave neglect of duty and conduct unbecoming of a police officer ng Napolcom dahil sa nasabing sapatos at kung mapapatunayan ay maapektuhan yung mga makukuhang benepisyo. So nagretiro ito pong si Medina sa PNP nitong December lang 2025 at subalit bago pagre-retiro ay isinampa yung kaso ng Napolcom. So yun sinusubukan natin ngayon na makausap at magbigay po ng paliwanag. Ito pong si Napolcom Vice Chairman Rafael Vicente Calinisan. Ayon, kawawa naman itong general kung 'di ba, retired general tapos maapektuhan yung kanyang benepisyo. Dahil lang po dito sa sapatos na ito. Imitation lang ho ito. Hindi naman pala yung talagang totoo, mamahaling sapatos. Dapat, Vice Chairman Calinisan, imbestigahan nyo, marami ho dyan, mga opisyal ng PNP. Mga naka-Land Cruiser. Magkano ba sweldo ng general? Naka-Land Cruiser, magkano yon?
O, yun ang tingnan nyo. Mabuti. Ito, sapatos lang ho ito mga kababayan, di ba? Samantala, report muna tayo, manging isda nawawala sa Pitogo, Quezon. Search and Rescue Operation patuloy. Umaabante sa balita. Si Abante reporter Nilo Dagos. Abante Radyo Live Report. Dalawang mangingisda ang parehong nawawala matapos ang magkaiwalay na insidente ng paglubog ng bangka at pagkahulog ng isa sa mga biktima sa karagatan ng Quezon dahil sa masamang panahon. Patuloy ang isinasagawang search and rescue operation ng Philippine Coast Guard para sa isang mangingisda na nawala sa karagatan sa barangay Dulong Bayan, Pitogo, Quezon nitong Lunes. Kinilala nawawala na si Roldan Casinillo na sakay ng fishing boat nang mangyari ang masamang insidente dahil sa masamang panahon. Ayon sa ulat, tumalon umano sa dagat si Casinillo upang tulungan ang kasamahang mangingisda na nasugatan ng propeller ngunit tinangay ito ng malakas na agos. Agad nagsagawa ng Joint Search and Rescue Operation ang Philippine Coast Guard, MDRRMO, Bantay Dagat at mga volunteer na mangingisda at pinalawak pa ang paghahanap hanggang sa karatig dagat ng Quezon at Marinduque. Samantala, patuloy pa rin ang paghahanap sa isa namang 25 anyos na si Felicito Peralaso Arandia Jr. na wala matapos naman tumaob ang sinasakang motorboat sa bahagi ng Lamon Bay sa pagitan ng Infanta at Polillo, Quezon noong naman linggo. Nasagip ang isa pang sakay ng bangka matapos ang 2 araw magpalutang-lutang sa dagat gamit ang isang plastic na ginamit bilang floating device. Mula sa Polillo ay naglayag ang 2 patungo sa bayan ng Infanta para mag-deliver ng mga biik at pauwi na nang mangyari ang trahedya. Nakaapekto sa insidente ang masamang panahon matapos maglabas ang pag-asa ng gale warning, bunsod ng malakas na hangin at daluyan na dulot ng northeast monsoon sa mga baybaying bahagi ng Quezon at Polillo Islands nang mangyari ang 2 insidente. Nilo Dagos, Abante. Okay, maraming salamat kay Nilo Dagos. Oras na natin, 11:41 na po ng umaga. So tuloy pa rin ho tayo sa ating mga balita dito po sa inbox. At samantala, ito mga cruise ship dadagsa sa Boracay Island sa 2026. Umabante sa balita. Si Abante reporter Joben Escanyel. Abante Radyo Live Report. Eli, mahigit 14 na cruise ship arrival ang inaasahan sa isla ng Boracay ngayong 2026. Ayon kay Mr. Neben Magirang, Port Cruise Ship Operation Officer ng Aklan, posible pang tumaas ang bilang habang nagpapatuloy ang kumpirmasyon at pag-schedule ng mga cruise ship arrival sa isla. Sa Enero, inaasahan ang pagdating ng MV Luminara sa ika-17 habang sa Enero 25 naman ang Asuka 2. Sa Pebrero 5, nakatakdang bumisita ang Western Dam sa Pebrero naman, sa Pebrero 19 naman ang Nuerjan Sun. 3 ang nakatakdang bumisita na cruise ship sa Boracay sa Marso, ang Western Dam, Crystal Symphony at Crystal Serenity. Posible ring bumisita ang MS Piano Land sa Boracay sa Abril, habang sa Mayo naman ang MS Serena. Sa Hunyo 3 hanggang 4, bibisita ang Villa Bay Odyssey. Ayon kay Magirang, nanatili ang isang gabi ang naturang barko sa isla. Sa Oktubre naman ang Costa Serena na susundan ng Celebrity Millennium na sa Nobyembre at ang MS Norwegian Jade at Oceana Nautica sa Disyembre, bago magtapos ang 2026. Kabilang sa mga tinitignang faktor sa pagdating ng mga barko sa isla ang lagay ng panahon. Ito si Joven Escanyel. Abante. Okay, maraming salamat. At samantala, oras na natin, alas 11:43 na po ng umaga. At tuloy lang ho tayo sa ating balitaan at pagtalaki pa rin sa mga mainit na issue. Hanggang alas 12 po tayo ng tanghali. At samantala, mga kababayan, ay ito raw ho, yung mga yung mga overseas Filipino workers na magre-renew po ng kanilang
lisensya, no, driving yung driver's license ho nila. Yun ho sa pamamagitan po ng government caravans na gagawin daw po sa mga abroad ay wala raw hong yadba. At wala ho, i-waive daw po, no, yung pag magre-renew ka ng iyong lisensya. So, okay ho ito sa anunsyo po ng Land Transportation Office. So, sabi niya, our OFWs continue to make sacrifices while being away from their family and loved ones for the good of the country. So, ito ang programa ay ito binibigay po ng gobyerno para ipakita at bigyan po ng importansya itong mga tinaguriang bagong bayani. At kaya yung kanilang proseso po, yung sa pag-renew ng kanilang driver's license, mas magiging madali, magaan. At i-waive daw ho yung medical and courier service fees. Yun ho, kasi di ba pag magpaparenew ka, kailangan may magpapamedical ka pa. So wala na raw yan, pati yung sa courier. So maliit na lang po ang babayaran na, di ba, sa driver's license. So yun po ayon po yan sa LTO. Samantala, eto ho, access sa libreng HIV testing at counseling pinalalawak sa Caloocan. Umabante sa balita si Abante reporter Chirk Balagtas. Abante Radyo Live Report. Kabanting Eli, patuloy nga nagbibigay ang pamahalaan lungsod ng Caloocan ng libreng human immunodeficiency virus o HIV testing at counseling upang maisulong ang maagap na pagtuklas, tamang impormasyon at paggabay sa mga mamamayang nangangailangan ng suporta kaugnay ng HIV. Ayon sa lungsod, bukas ang serbisyong ito para sa mga nais na magpa-test at magpa-counseling sa Caloocan Social Hygiene Clinic na matatagpuan sa upper ground level ng Caloocan City Hall South. Maaari rin magtungo sa Caloocan Social Hygiene Clinic sa North na nasa Brixton Health Center sa Barangay 175. Available din ang HIV testing at counseling sa lahat ng health centers sa iba't ibang barangay sa lungsod upang mas mapalapit ang serbisyo sa publiko. Bukas ang mga naturang pasilidad mula Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para sa karagdagan detalye at inquiries, maaaring tumawag sa 828-8811 local 2281 o magpadala ng mensahe sa Facebook page ng Caloocan Social Hygiene Clinic. Ako si Chirk Balagtas, Abante. Okay, samantala dito ho tayo. Nako, hindi lang isa, kundi nakadalawang beses na raw po yung pagtatangka na suhulan. Ito pong yung magkapatid do, si DILG Secretary John Vic Remulla at Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Remulla. At ayon po kay Secretary John Vic Remulla ay yung una na grupo ay mula raw po sa Visayas, Mindanao. Ayon. At yung pangalawa ay sa Luzon. So gusto raw po na tulungan nila yung kaso, siyempre para libre. At ang sinasabi nga, yung una ay 1 billion pesos daw po, no? Na parang suhol, kapalit para malibre yung isang opisyal. Sa taga Visayas, Mindanao daw yung isang grupo at ngayon Luzon. So, pero ang tanong ho rito, bakit hindi mo nilang iparesto? Bakit kinakailangan na sabihin pa sa media na eto, may nagtatangkang manuhol sa inyo? Ano kayang gustong palitawan ho rito ni Secretary John Vic Remulla? So, naitanong din ho sa kanya. Sabi niya, di ba sinasabi, why not sue the alleged would-be yung bribers? Pero ipinaliwanag po ni Remulla na ganito. Sabi niya kasi because it's deniable. So pwede raw itanggi. Halimbawa, binanggit yung pangalan. Di ba? Pwedeng itanggi at sabihin na hindi totoo yan. Pero Secretary Remulla, tuturuan kita na hindi nila may tatanggi. Di magkunwari ka na tatanggap kayo, sige, tig 1 bilyon kayo o hati kayo sa 1 bilyon. I-entrap nyo. Hawak mo ang PNP. Di magkaroon kayo ng entrapment operation. Sige, yung bayaran na. Sige, magbabayaran tayo cash Hindi pwedeng hindi pwedeng cheque i-deposit mo sa bangko, di ba? O cash. Nako, ilang maleta ho ito. 1 bilyon. Di magbabayaran. Pag nandyan na yung mga cash, di huli na. Di ba? I-entrap mo na.
Ganun lang po yung kasimple sa Secretary John Vic. Kasi sabi mo kung deniable, talagang pwede kung laway lang usapan, di ba? Siyempre kung seryosong usapan, sige, 1 bilyon, bigay mo kami, ayusin natin yung kaso mo. Pero i-entrap mo siya, doon tayo magkita sa ganito, sa ganitong lugar, ipaset up mo na sa PNP. Di ba? Para matigil ho yung ganitong mga suhulan. At, di ba, sigurado kapag na-sampulan yan na may nagtangkang manuhol, wala nang susunod. Di po ba? Wala. Press release lang ito mga kababayan, pampapogi. Diyos ko pong buhay ito. Samantala, report muna tayo, kelot na ng hold up sa isang tindahan sa Botolan, Zambales, Timbog. Umaabante sa balita, si Abante reporter Johnny Reblando. Abante Radyo Live Report. Agad na naaresto ng mga tauhan ng Botolan Municipal Police Station ang isang kelot na nang hold up sa isang tindahan sa Barangay Taugtog, Botolan, Zambales noong January 13, 2026. Sa ulat ni Police Major Janice Piga, January 14 sa isinagawang dragnet at follow-up operation, nasa korte ang suspect sa Purok 1, Barangay Karael, Botolan, Zambales, kung saan nagtatago ang suspect. Sa investigasyon ng pulisya, batay sa salaysay ng may-ari ng tindahan, bigla na lamang pumasok sa tindahan ng suspect na nakasuot ng bonnet. Tinutukan ito ng patayin, saka nagdeklarang hold up. Nagsisigaw ang biktima para humingi ng saklolo, na siya naman nakatawag ng pansin sa mga kapitbahay. Sa pagmamadali ng suspect na tumakas, naiwan ito ang kanyang motorsiklo, ngunit natangay pa rin nito ang 2 cellphone ng biktima. Natunton ang mga otoridad ang kinaroonan ng suspect batay sa isinagawang backtracking ng CCTV footage, background check ng naiwang motorsiklo sa mga motorcycle dealers at pagre-review o pag-i-interview sa mga testigo. Na-recover sa suspect ang natangay nitong 2 cellphone, isang kutsilyong ginamit sa pang-hold up kasama ang suot nitong damit na posibleng kinumpirma na positibong kinumpirma ng biktima. Ang suspect ay nasa kustudiya na ng Botolan Municipal Police Station at sasampahan ng kasong robbery with violence or intimidation of persons sa ilalim ng Article 294 ng Revised Penal Code. Johnny Reblando, Abante. At samantala, report naman tayo pananambang sa commander ng MILF dahil umano sa Rido ayon sa militar. Umabante sa balita si Abante reporter June Mendoza. Rido o away ng angkan ang itinuturing na posibleng motibo ng mga otoridad sa nangyaring pananambang kay Moro Islamic Liberation Front Commander Dato Hamza Kindo at kasama nito sa bayan ng Ampatuan, Maguindanao del Sur noong nakarang Enero 12. Sinabi nitong Miyerkules ni Lieutenant Colonel Ronald Suscano, tagapagsalita ng 6th Infantry Division ng Philippine Army at Joint Task Force Central, na isa sa mga iniimbestigahang anggulo sa insidente ay ang kinasasangkutang matagal ng hidwaan ng biktima dahil sa alitan sa lupa. Nauna nang kinundina ng ilang miyembro ng Bangsamoro Transition Authority Parliament ang nangyaring pananambang. Lumabas sa investigasyon na pauwi na ang mga biktima ng paulanan ng bala ng mga sospek ang kanang sasakyan sa bahagi ng Barangay Kapimpilan. Sa ngayon ay nakadeploy pa rin ang mga tauhan ng 601st Brigade ng Philippine Army sa lugar para mapahupa ang tensyon. Ito si June Mendoza, Abante. Okay, maraming salamat kay June Mendoza sa kanyang report. At samantala, may binabanggit din ho itong si Secretary John Vic Rimulya na baka mag-alok po sila ng reward para sa sinumang makapagtuturo at magbibigay po ng impormasyon para agad na maaresto ito pong gaming tycoon or gambling tycoon na si Charlie Atong Ang. Sabi ho pag-usapan pa raw pero parang sumatotal mukhang nasa 10 million pesos ang posibleng ibigay na reward. So palagi ko magiging mabilis yung pagkakaaresto dito kay Atong Ang at kung meron pong reward at least 10 million pesos, okay ho ito. Ako makikihanap, hanapin na natin, sama-sama tayo para magka-10 million tayo, di po ba? Kaya lang kung ito ay nandito pa ho sa bansa,
Di po ba? Bagamat sabi po ng Bureau of Immigration ay wala pa raw silang report na nakalabas na po ng bansa. Pero ako naman, hindi po ako 100% na nagtitiwala sa sinasabi ng immigration. Dahil di ba, yung si Alice Goo sabi ng immigration, hindi pa lumalabas. Ayun pala, nasa abroad na, di ba? Pwede naman kasi lumabas dito po sa ating bansa na, di ba, alam niyo naman yung sistema ho rito Pwedeng backdoor o kaya naman may mga private plane ho dyan na hindi naman talaga, di ba, masyadong na-i-check kasi ako minsan nasasakay ho ako sa private plane na kasama tayo sa ating mga kaibigan na big time. Parang sa pinakahangar, ano lang kukunin lang yung passport, titingnan, tapos tatatakan, ibabalik sa inyo, tapos pagsakay nyo sa aeroplano, wala naman nagbabantay So, pwedeng ganyan, di ba? So, yan po ang kalakaran dito po sa atin. Okay, so maraming salamat po sa ating mga taga-subaybay dito po sa inbox at salamat din po sa ating mga katuwang dito po sa ating palatuntunan. Muli, ako po si Eli Saludar at manatili lang ho kayo na magbantay at siyempre mag-monitor dito po sa Abante Radio. Maraming salamat. Magandang araw po sa ating lahat.